at yun na nga no, mga kabayan, ha? Pag-usapan nga po natin, ito pong panibagong balita na kung saan nga po, tinabagay, mukhang hindi pa po umiinit, ha? Ang puwet ni Senator Tito Soto dyan sa Senate. Mantakin mo, hindi pa po sila nakakaupo, mga kabayan, ha? Kung ano-ano na pong mga pinagbabanggit ni Senator Tito Soto, kaugnay nga po dyan sa nangyaring pag-dismiss ng Korte Suprema sa impeachment case ni VP Inday Sara. Ha? Mantakin mo, may sinasabi pa po itong legal luminaries po po. Ha? Na may mga nagsasabi daw po sa kanya na tinabagay gusto po nilang baliktarin o hindi sundin yung utos ng Korte Suprema. Ganon din po dito kay Mr. Testdaman, ha? Senator Villanueva, na parang gusto baliin po yung pag-uutos ng Korte Suprema. Ano pong sabi? Mga kabayan, mukhang kakasuhan po. Mukhang kakasuhan po ang mga sino mang senador o congressman na lalabag po doon sa sa utusan ng Korte Suprema. Di po ba nagsorry na nga si De Lima, di ba? Kasi alam po niyang tagilid siya doon, mga kabayan, pwede siyang madisbar. Siguro kaya matapang to si Tito Soto at Villanueva dahil di naman po sila mga abogado at wala naman po matatanggal sa kanila, hindi naman po sila pwedeng madisbar. Mukhang kakasuhan naman po. Kung sino man po yung lalabag sa kautusan nun ng Korte Suprema. Sige lang, no? Sige lang, Sir, Tito Soto at Testdaman. Di ba? Para mabawasan na dyan yung mga senador na ayaw naman natin sabihin engot, di ba? Hindi naman po natin sinasabing engot si Tito Soto at si Testdaman. Bahala na po ang Korte Suprema sa kanila. Ito po andito po yung ulat ni Sir Eli, kaugnay nga po dyan, ha? Sir Eli, pasok po. Alam niyo ba na yung mga senador at kongresista na tumututol, bumabatikos at sinasabing hindi raw po nila papakinggan at hindi susundin. Ito pong naging desisyon ng Korte Suprema na kung saan ay nagdeklara nga unconstitutional ito hong impeachment complaint laban po kay VP Sara. Yung pang-apat ho yan na impeachment complaint ay maaring maharap po sa kaso at ito po ay binabanggit ho ng ating ng ating batas, mga kababayan, kasi hindi ako abogado pero marami ako nakakausap na abogado na sila ho mismo nagsasabi na kapag nagdesisyon po ang Supreme Court, yan po ay magiging bahagi na ng batas ng ating bansa. At malinaw ho ito, nagsalisik ho tayo ng kaunti at base rin po sa gabay ng ating mga kaibigang abogado. Base po ito sa Republic Act number 386 o yung mga sumusubaybay po sa atin. Tignan nyo ho, i-search nyo lang ho Republic Act 386 na mas kilala sa Civil Code of the Philippines. Kasi para magkaroon tayo ng ng mas maliwanag at malalim na pananaw dahil sa baka madenggoy ho tayo ng ilang mga politiko ho dyan na may sariling agenda, political agenda na isinusulong at gusto hong siyempre ay sabihin natin na i-brainwash yung kondisyon ng isipan ng mga tao na napakasama at mali ang ginawa ng Supreme Court. Ito ho, mga kababayan, ang sabi ho dito po sa Republic Act 386 ito sa mas kilala sa Civil Code of the Philippines na ito na yung sa kanyang Article 8. Ito nagsasabi mga kababayan. Pakinggan nyo ho sa ating mga suki at siyempre siguro baka may mga nakikinig sa atin ng mga senador at kongresista. Hindi po ako abogado pero ito may mga nakausap ako abogado. Ang sabi ho sa Article 8 ng Republic Act 386 itong Civil Code of the Philippines, ito ho, judicial decisions applying or interpreting the laws or the Constitution shall ibig sabihin talagang pag shall mandatory, utos yan, shall form part of the legal system of the Philippines. This means, ibig sabihin, that court decisions, yung anumang desisyon ng korte, especially,
O lalo na ho, particular, those from the Supreme Court, o ito ho mga kababayan, that clarify or explain the meaning of laws of the Constitution are considered, ito binding and authoritative within the legal framework of the Philippines. Ibig sabihin nun nito mga kababayan, Republic Act, 386, Civil Code of the Philippines. Basahin nyo ho mga kababayan, Google nyo lang ho yan pero kaya ako ginugoogle yan, nagkonsulta rin ho tayo sa mga kaibigan nating abogado. Yun ho, maliwanag ho na kapag nagdesisyon po ang Supreme Court, batas na ho yan. So may binabanggit, kaya nabanggit ho natin, sinabi ho natin yan, kasi meron pong sinasabi, ito pong si Senator Tito Soto, at si Senator Villanueva at iba pang mga kongresista, ehemplo lang natin sila, na kung saan ay sabi po ni Senator Soto ay hindi raw muna siya magbibigay ng comment dahil sa meron daw po siyang kausap na legal luminary, na kung saan ay ang sabi, ito raw ho ay may parang nag-uudyok ho sa kanya na pwedeng parang kontrahin itong naging desisyon ng Supreme Court, mga kababayan. I was just told. So, yun ho. Ito, meron ho tayong nakuha. Ito, magaling na abogado ho ito. Pangkaraniwang abogado. Ito, pakinggan ho natin at kanyang ipaliliwanag. Ito hong binabanggit ho ni Senator Soto na meron daw po siya nakausap na legal luminary. At ito ho, sino kayang legal luminary ito? Kaya ngayon may mga nagtatanong ho, 'di ba, saan ba galing yung legal luminary niya? Yan ba ay galing sa One Ball Law University, yung sa School Bukol? Ito, pakinggan ho natin. Ito si Attorney Neil Abayon, napakagaling na abogado ito. Ito po, makikita ninyo, I was just told by a legal luminary that in this situation, we can disregard the SC decision. Pag-aaralan ko muna bago ako mag-comment. So alam niyo, masasabi ko lang po dito, una-una, sino ba tong legal luminary na to? Diba? Because a legal luminary, that means that's probably a lawyer or a judge or anyone who is involved with the judiciary or in the lawyering profession. So kung sasabihin mo, disregard the SC decision, alam mo po ibig sabihin yan? It means he is advising Senator Tito Soto to commit a criminal act. Okay? And the reason kung bakit ko po sinabing criminal act yan, kasi kung tingnan po ninyo sa Civil Code natin, Article 8, so anyway, ito po, Republic Act 386, an act to ordain and institute the Civil Code of the Philippines. Article 8, judicial decisions applying or interpreting the laws or the Constitution shall form part of the legal system of the Philippines. Okay? So ibig sabihin po niyan, yung mga decision ng Supreme Court, they become part of the law of the land. Nagiging batas po yan. So ngayon, itong legal luminary, ini-advise si Senator Tito Soto na i-disregard yung SC decision which forms part of law of the land. Ano po ibig sabihin yan? That is a criminal action, di ba? You are compelling, inciting, or influencing Senator Tito Soto dito to violate a law of the land, di ba? Because that is already a Supreme Court decision, okay? And yung question na lang dyan, kung ano ba yung criminal act, depende na lang po yan kung ano ba yung actual na mangyari dito. Pero more or less that will fall under misfeasance, malfeasance, or nonfeasance po of public officers natin under the revised penal code. So doon pa lang medyo, medyo na po ba? Medyo nakakatawa na kasi we keep mentioning these legal luminaries. Again, kung titingnan po ninyo yung ina-explain ko nga lang po, these are basic fundamental principles in our Constitution, in our Civil Code, and like what I stated earlier, ito yung tinuturo sa mga law students sa first year pa lang po, Constitutional Law 1. Again, these are fundamental principles lang na pinapakomplicate po nitong mga politiko with clear political agenda. Okay? Ito po, makikita. Okay, so yun ho mga kababayan at maliwanag ho kasi talagang meron daw pong nakausap o nagpayo kay Senator Soto na legal luminary na pwede raw disregard o baliwalain itong naging kautusan o itong naging desisyon ng Supreme Court. O sabi nga ho rin ito ni Attorney Abayon na ang anumang desisyon ng Supreme Court, yan po ay nagiging batas na ng ating bansa. So kapag yan dinisregard, binaliwala, ilalabag ka na. Pwede ka makasuhan, mga kababayan. So yun ho, ako, hindi naman ako abogado, pero ako po ay mapanuri rin, at nag-research tayo, mga kababayan. So lumilitaw na yung ilan nating mga senador, talagang maliwanag ho na meron pong political agenda. At binabaliwala ho nila kung ano man yung mga batas. Kung sabagay, ito po si Senator Soto, hindi naman to abogado. Pero,
Meron daw siya nakausap na legal luminary. Kaya mga tanong ho ngayon sa social media, saan galing yan? Saan ba yung legal luminary na yan? Yan ba ay graduate sa school bukol? O yung sa One Ball University? O yun nga ho. At maging yung kay ano no? Under Section 1, Yung kay Senator Villanueva, ang sinasabi, dapat ituloy din po ang impeachment dahil sa, meron na rin yan sa nangyari noon sa kaso ni Chief Justice Renato Corona. Pero ako nag-cover ho ako noon sa impeachment to ni Justice Corona. Yung dinisregard ho nila, binaliwala nila yung kay Justice Corona. Pero kasi TRO lang ho yun, temporary restraining order. So iba ho ito. Ito, desisyon ho ito eh. Alam nyo ho, pag temporary restraining order, pwede ho nila na talagang baliwalin, magbotohan, kasi TRO lang ho yun eh. Pero kapag desisyon na, batas na ho ito, mga kababayan, na dapat nasundin nating lahat na mga Pilipino. Kasama ho dyan, yung mga senador at kongresista. O, di po ba? So, katulad ito, maganda rin paliwanag ho rito ni Atty. Abayon, dito po sa sa argumento ni Senator Villanueva. Ito po paano? ito po, makikita ninyo, I was just told by a legal Sandali. luminary that this Ito yung isa. Yung kay Villanueva, ito. under Section 1, Paragraph 2 of Article 8, very specific po yung power ng judiciary natin dyan. So, judicial power includes the duty of the courts of justice to settle actual controversies involving rights which are legally demandable and enforceable, to determine whether or not there has been grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the government. So, kung makikita po ninyo, very powerful po talaga itong Paragraph 2 because this gives the absolute power of judicial review sa Supreme Court with the only requirement na yung trabaho nila is to determine kung whether or not meron bang grabing pang-aabuso ng kapangyarihan ang any branch of the government, may it be the executive or the legislative branch. Okay? So ang pinaka-point ko po talaga dito, Supreme Court ang may final say kung paano ma-interpret yung mga batas natin at yung mga actions po ng mga government offices natin kung meron nga bang grabing pang-aabuso ng kapangyarihan na nangyari. Okay? So yan po yung pinaka-basic. So yun po, maliwanag po ang binabanggit at dito talagang nasa batas maliwanag na ang tanging ang Korte Suprema ang meron lang pong karapatan at binigay po ng konstitusyon na pwedeng reviewin lahat po ng sangay ng pamahalaan, ehekutibo o legislatura. O yun po maliwanag. Kaya dito, puntahan natin yung kay Senator Villanueva na pwede rin daw na baliwalain ang desisyon ng Supreme Court at ituloy dahil yung meron siyang binabanggit na nangyari noon kay Chief Justice Corona na naglabas ng TRO ang Supreme Court. Pero TRO lang ho yun eh. Ito, desisyon na ho ito. Ito, pakinggan ho natin paliwanag ni Atty. Abayon And then, yung next dito yung kay Senator Joel Villanueva, whether the Supreme Court made that decision or not, the impeachment court will proceed. We will proceed. So, hindi nakalagay dito, pero yung example na binigay ni Senator Joel dito, dun sa isang article po na nabasa ko, is because daw may temporary restraining order before sa impeachment ni Corona, ni former Chief Justice Corona, tapos pinagbotohan lang naman daw ng Senate yung TRO na hindi nila sundin. So, ang masasabi ko lang po dyan, we will again go back to fundamental principles of law. Okay? A TRO po is a provisional remedy. When you say it is a provisional remedy, ano lang po yan, may provisional effect. Pag provisional po, it does not fully resolve the issue in a pending case. So syempre, pag temporary pa lang yun, provisional pa lang, pwede nyo talaga i-disregard yun kasi wala pa namang full conclusion as to the issue being presented dun sa pending case sa Supreme Court. Ang difference po dito, there is already a clear resolution of the issue, diba? There is a Supreme Court decision already that is immediately executory. Okay? So kung immediately executory po yun, that already forms part of the law of the land. Batas na po yan. You cannot just simply vote on a matter which forms part of law of the land. Hindi po yan ganyan. Okay? The only way para ma-remedy yan nila, kung gusto man remedy, they enact a law that goes against that Supreme Court decision. Pero the Senate Impeachment Trial Court, hindi po yan yung regular legislative body ng Senate na pwede gumawa ng batas. Okay? So yan lang po yung masasabi ko. We should not be, kaya nga lagi ko pong sinasabi dito sa channel ko, wag tayo talaga laging maghalo-halo ng mga bagay-bagay because yung assumption ninyo as a layman, it does not really work that way in the legal system. May mga paliko-liko pa po yan. Kaya nga nag-aral kami ng halos 4 years, diba? May bar exam pa kami. Kasi yun nga po, like in this scenario po, napapaghalo-halo na yung provisional remedy TRO from a court decision, hindi po yan ganyan. Magkaiba po yung scope at power ng dalawang yan. Okay?
Okay, so maliwanag ho ito mga kababayan at magandang paliwanag. So maganda, kumonsulta rin po tayo sa isang abogado. Baka sabihin, ako si Kylie, nagbamarunong eh. Nagsasaliksik ho tayo. Ngayon, alam nyo, napakabilis na ho napakadali na mag-research ho ngayon. Na hindi nung araw na pupunta ka pa sa library, bubuklatin mo lahat ng libro, kung ano man, yung ating saligang batas. Ngayon, i-search mo lang sa Google eh. Lalabas na ho kung anong gusto mo. At kumpleto ho mga kababayan. So maliwanag ho na base po sa ating saligang batas sa Article 8 ng ating konstitusyon ay ang Korte Suprema o yung sa sangay po ng judiciary, Supreme Court lang pwedeng mag-review ng lahat po ng anumang sangay ng ating pamahalaan. At yun nga ho ang ginawa ng Supreme Court at kapag naglabas po sila ng desisyon yan po ay magiging bahagi na ng ating batas. Hindi po ba? So, ganun ho talaga. Kaya, ewan ko lang ho, kasi ang hirap po rito sa atin, yung ating mga politiko, kasi depende ho sa kanilang political agenda. O, na siyempre, pag ikaw ba anti-Duterte, sasabihin mo na, nako, hindi, kukontrahin mo na agad yung nagdesisyon. Don't shoot the messenger. Hindi po ba? Ang liwanag ho ang desisyon ng Supreme Court, batas na po yan. Kaya sabi po ng abogado, kapag ganyan na meron ka na kausap na legal luminary at pwedeng disregard itong desisyon, parang inuhulog mo si Antor Soto na lumabag sa batas. Yun lang ho mga kababayan. So pinag-usapan lang ho natin mga kababayan at sa pagkalahatan, dito ho, ang pinakaanggulo natin dito ay ito pong sina Antor Soto, Villanueva at iba pang na sinasabing babaliwalain ang Supreme Court decision. Nako, baka kayo po ang makasuhan dahil sa batas na po yan. Okay? So mga kababayan, sa mga bago lang ho sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po.